Hi everyone! Welcome dito sa BSIT 3A SIA 101 channel. My name is Christina Cassandra Sinunag and today tuturuan ko kayo step by step kung paano mag-download, mag-install at gumamit ng VirtualBox at kung paano mag-install ng Ubuntu server sa loob nito. So, let's go! So, ang first step natin is mag-download ng VirtualBox. So, punta tayo sa browser. Then, i-type sa search bar ang VirtualBox. And then, makikita natin ang official website ng VirtualBox, which is yung Oracle VirtualBox. And then, i-click lang natin ito. Yan. I-click ko yung download button. Tapos dito, pipiliin natin yung compatible sa OS natin. So, ngayon, yung gamit ko is Windows Host kasi Windows ang OS ko. Yan. And then, mag-i-start na siyang mag-download. Yan. So, wait lang natin ito hanggang sa matapos mag-download. So, after nating ma-download yung VirtualBox, so i-click natin dito ang installer. Then, wait lang natin siyang ma-open. Yan. Then, click natin yung accept the terms of the license agreement and click next. Then, click next. Then, ito, pag merong lalabas na network warning, okay lang yun. Just click lang natin yung yes para mag-proceed. Yes. Then next, yan. Restart na yung installation. So wait lang natin siya para mag-install. So ayan, tapos na yung pag-install. So click lang natin yung finish. Yan. So now, after natin ma-install yung VirtualBox, so yun, open natin siya ngayon. So as you can see, pagkabukas natin ng VirtualBox, makikita natin yung interface. So if pinindot mo yung new, makakagawa siya ng bagong virtual machine. And then, dito naman banda, makikita yung mga listahan ng virtual machines sa kaliwa. So, ayan. Next naman natin i-download is yung Ubuntu server. Pupunta tayo sa browser. I-type natin dito sa search bar yung Ubuntu download. Ayan. Then, i-click natin itong download Ubuntu desktop. Then, punta tayo. So, ito yung iba't ibang version ng Ubuntu. Merong desktop. So, ang gagamitin natin is yung server. So, click natin yung server. And then, itong Ubuntu 24.04.3 LTS. So, LTS mean long-term support, which is stable and supported for many years. So, click natin itong download button. Ayan. Ayan. So, mag-i-start na siyang mag-download. So, hintayin lang natin siyang matapos na-download para ma-install natin. So, ayan. After na-install ng Ubuntu, ayan, installed na yung Ubuntu. So, punta tayo sa virtual machine, yung sa VirtualBox. Ayan. Open natin sa VirtualBox. So, ngayon, nasa interface na tayo ng VirtualBox. So, open natin si new, or pindutin natin si new. Naglagay tayo ng pangalan. So, click natin Ubuntu. Ayan. Then, click natin sa print. So, ayan. Nasa virtual machine na natin si Ubuntu.
So, start natin siya. Yan. Let's wait. So, i-enter natin itong try or install server. Ayan. So, pagka-enter, mag-i-start na siya. Ayan. So, ayan. Una nating gagawin is piliin natin yung language. So, ang pipiliin natin is yung English. So, click enter. Ayan. Then, here, piliin natin yung keyboard layout. Press lang natin yung done. Then, here, piliin natin yung keyboard layout. Press lang natin yung done. So, yan. Press natin si done. Balik sa taas. Ayan, press ulit si done. Ayan, so wala na tayong ilalagay dito sa proxy address. So, i-press ulit si done. Done. Then, continue. So, here, dito yung guided storage configuration. So, pipiliin natin si use on entire disk. And then, si set up this disk. So, hindi na natin pipindutin si encrypt the LVM group with links with LU case or si custom storage. So, proceed na tayo. Pipindutin na natin si done. Then, done ulit. Continue. Go. So, ngayon, nasa profile configuration tayo. Dito natin isa-set yung username and password natin na gagamitin para mag-login sa system. So, type natin yung pangalan natin. So, i-type natin yung pangalan natin. Christina. Then next, yung server name. Ubuntu server. And then, username. Then, mag-create tayo ng password. Then,
Select done. Continue. Then, done. Then, natin. Nakakapag-login na tayo. So, ayan. I-type lang natin yung username. And then, yung password. Naka-login na tayo sa server. And then, para i-turn off or i-power off yung server, type lang natin yung sudo power off. Then, enter. Tapos, enter ulit yung password. Ayan. Kusa na siyang mamamatay. So, ayun na. And that's it. Na-install na natin ang VirtualBox at Ubuntu server sa loob nito. Sana nakatulong ang tutorial na ito sa inyo. So don't forget to like, share, and subscribe sa BSID3 ASIA 101 channel. See you in the next video.